Kumusta, mag-aaral? Pag-usapan natin ang isang bagay na nasa isip ng lahat, ang AI at mga trabaho. Kukunin ba ng AI ang trabaho mo? Gagawin ba itong bago? O pareho? Sabay nating tuklasin ito. Ano ba talaga ang trabaho? Bago natin tingnan ang mga pagbabago, huminto muna tayo at magtanong, ano ang trabaho? Ito ba isang bagay na ginagawa mo gamit ang iyong mga kamay? Gamit ang iyong utak? O ang trabaho ba isang paraan ng paglutas ng mga problema para sa iba kapalit ng halaga? Kung totoo yan, tanungin mo ang iyong sarili. Kung ang AI ay kayang lumutas ng mga problema, mas mabilis kaysa sa iyo, kailangan ka pa ba nito? O, binabago ba nito ang uri ng mga problemang pinakamahusay na lutasin ng mga tao? Ano ang kayang gawin ng AI ngayon? Tingnan natin kung ano na ang nagagawa ng AI sa trabaho ngayon. Nagsusulat ito ng mga email, nagsasalin ng mga wika, nakakadetekta ng pandaraya, gumagawa ng mga larawan, nagsusulat at nagdedebug ng code, nag-aanalisa ng mga x-ray, nag-i-schedule ng mga appointment, nakakatulong pa sa paggawa ng desisyon sa pagkuha ng empleyado. Kaya, may tanong ako sa inyo. Ano ang pagkakapareho ng lahat ng mga trabahong iyon? Kasama rito ang pagkilala sa mga pattern. Kasama rito ang pag-ulit ng mga gawain. Maari itong sukatin at i-optimize. At ibig sabihin, perpekto ito para sa AI. Kaya, dapat ba kayong mag-alala? Ang hindi pa kayang gawin ng AI, baliktarin natin ang tanong. Ano ang nahihirapan ng AI? Pag-isipan ito, kaya bang bumuo ng tiwala ng AI sa isang komunidad? Kaya ba nitong magbigay inspirasyon sa isang team? Kaya ba nitong magdisenyo ng negosyo batay sa damdamin at layunin ng tao? Kaya ba nitong turuan ang isang bata ng pasensya? Kaya ba nitong ayusin ang sirang tubo sa isang probinsya? Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng emosyonal na katalinuhan, pisikal na presensya, etika ng tao, kaalaman sa kultura, paghuhusga batay sa detalye. Kaya ang tunay na tanong ay ito, anong bahagi ng iyong trabaho ang natatanging sa tao? At anong bahagi ang maaring ipasa, i-automate o pabilisin? Ano ang nawawala? May mga trabahong nawawala. Huwag nating itago yon. Mahulaan mo ba ang ilan sa mga ito? Data entry, simpleng pagsasalin, mga customer service rep, mga travel agent, mga simpleng graphic designer, mga bank teller. Ang mga trabahong ito ay bumababa. Ngunit huminto at mag-isip. Ang mga trabaho bang ito ay nawawala o nagbabago? Ang isang travel agent na dati ay nagbubook lang ng flight ay nagiging tagaplano na ngayon ng mga adventure. Ang isang graphic designer ay maari na ngayong maging isang AI art director. Ang isang customer service agent ay nagiging isang tao na humaharap sa mga komplikadong problema. Kaya, tanungin ang sarili, ang iyong trabaho ba ay lumiliit o nagbabago? Ano ang umuuspong? Ngayon, maging optimistiko tayo. Anong mga bagong trabaho ang isinisilang? Narito ang ilan lang: prompt engineer, AI ethicist, robot fleet coordinator, data annotator, digital twin designer, human AI interaction coach, AI-powered content curator, autonomous system tester. Huminto at mag-isip, umiral ba ang mga trabahong ito 5 taon nang nakalipas? Hindi. At gayon pa man ngayon malaki ang kita, mataas ang demand sa kanila, at lumalago sila. Ngayon, itanong, anong mga bagong papel ang iiral 5 taon mula ngayon na hindi umiiral ngayon? Handa ka na ba? Ano ang hindi nagbabago? Kahit sa panahon ng AI, may mga bagay na nananatili. Pag-isipan natin, gusto pa rin ng mga tao ang tiwala. Gusto pa rin ng mga tao ang koneksyon. Kailangan pa rin ng mga komunidad ang mga tagapag-alaga, tagapagtayo, manggagamot at guro. Ang mga problema ay nangangailangan pa rin ng critical na pag-iisip, pakikiramay, at pagtutulungan. Ang mga trabahong nakaugat sa pagpapahalaga ng tao ay hindi nawawala. Nagbabago sila, nagiging mas mahalaga pa sila. Kaya narito ang isang tanong. Paano mo magagamit ang AI para maging mas tao, hindi mas mababa? Maari ka bang gawing mas mabilis ng AI para magkaroon ka ng oras para maging mas mabait? Magagawa ba ng AI ang paulit-ulit para makatuon ka sa makabuluhan? Iyan ang iyong kalamangan. Mga kasanayang mahalaga ngayon. Ililista natin ang mga bagong kasanayang mahalaga sa panahon ng AI. Kakayahang umangkop, pagiging mahusisa, pagkamalihain, critical na pag-iisip, komunikasyon, pakikipagtulungan, kaalaman sa AI, ethical na pangangatwiran. Sa mga ito, saan ka malakas? Saan mo kailangan pagbutihin? Mas mahalaga, itinuturo ba ito ng mga paaralan? Pinahalagahan ba ito ng lipunan? Kung hindi, sino ang gagawa? Ikaw. Lokal kumpara sa pandaigdigang trabaho. Ngayon, mag-isip lampas sa mga hangganan. Sinisira ng AI ang heograpiya. Isang teenager sa isang barangay sa Pilipinas ay maaari nang gumawa ng app para sa isang kumpanya sa Berlin. Gumawa ng mga disenyo para sa isang kliyente sa New York.
magturo sa iba sa pamamagitan ng YouTube o mga kursong pinapagana ng GPT. Bayaran sa crypto, kaagad. Tanungin ang sarili, kung pandaigdigan na ang trabaho ngayon, ano ang nagpapahalaga sa iyong mga lokal na kasanayan? Ang sagot, ang iyong kakayahang ikonekta ang mga pandaigdigang kasangkapan sa lokal na kaalaman. Iyan ang hindi kayang palitan ng anumang algorithm. Ano ang magagawa mo ngayon? Tapusin na natin ito. Narito ang 5 bagay na pwede mong simulan ngayon para maging handa ang iyong trabaho sa kinabukasan. 1. Matuto ng mga AI tool. Huwag matakot sa kanila. 1. Hanapin ang gusto mong gawin na hindi kayang gawin ng AI ng maayos. 1. Sanayin ang pagiging malikhain, empatiya, pagkukuwento. 1. Gamitin ang AI para palakasin ang iyong pinakamahusay na katangian ng tao. Ituro sa iba ang iyong natutunan dahil ang pagtuturo ay pagkatuto ng 2 beses. At isa pa, huwag kailanman tumigil sa pagtatanong. Ang malaking tanong. Tapusin natin sa pinakamahalagang tanong ni Socrates sa lahat. Kung ang AI ay magiging mas katulad ng tao, kung gayon, ano ang dapat maging ang tao upang manatiling mahalaga? Ang sagot ay maaring hindi nasa code, maaring nasa pagkatao. Dahil sa huli, ang kinabukasan ay sa mga mausisa, etikal, madaling umangkop, at sa mga handang matuto ng mas mabilis kaysa sa pagbabago ng mundo. Ngayon magpasya ka, makikipagkumpetensya ka ba sa AI, o makikipagtulungan ka rito? Ang iyong misyon ngayon, matuto ng isang bagong AI tool, ituro ito sa iba, at magtanong, paano natin ito magagamit para bumuo, hindi lang palitan?